Ganito po kasi yung meron po akong mga kaibigan na dati silang Catholic pero ngayon lumipat na po sila sa ibang sekta. For example, yung isa lumipas sa ibang sekta, tinatanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya sa akin is ayoko sa Catholic kasi sinasamba daw natin yung mga rebulto. Pinaliwanag ko po sa kanya, sinend ko rin po yung YouTube ninyong punto por punto pero na parang nagalit po siya, hindi na siya sumasagot tapos hindi siya nakikipag usap ganon. So hinayaan ko na siya. Yung isa naman po, ang ang reason niya kung bakit siya umalis ng Catholic is ano daw, sa ibang sekta daw is mas marami siyang mas marami siyang natutunan tapos doon siya kumbaga doon daw siya nagiging ano tawag doon, nag-increase daw yung faith niya kay God. Ganun po. Tapos ang example niya, meron siyang kakilala na hindi man siya Roman Catholic pero ma ganda naman daw yung family, lumaki mga anak niya na maayos, gano'n. Tapos silang mag-asawa, okay naman daw po sila, pero hindi po sila Katolik. Yun po ang sagot niya sa akin. Kaya wala po akong nasagot. May tayo bang tanong, sister? Ano yung pinakatanong niya, Yun, sister? paano po masagot yun? Oo nga, ano ba yung gusto niyang Po, malaman na paano sagutin? Ano yung gusto niyang, ano yung bagay na gusto sagutin? uh, ayun nga daw po kasi nga daw po siya lumipat ng ibang sekta kasi doon daw siya mas lumapit kay God. Mm. Ang kasi ang example niya is may kakilala siya na hindi daw Catholic pero maganda naman ang pamilya nila. Mm. Mag, uh, okay silang mag-asawa tapos lumaki yung mga anak nila na maayos, ganon. Nagkapamilya yung mga anak nila na maayos pero hindi naman sila Catholic. Mm. Kaya ang sabi niya sa akin, bakit pa ako mag-iiste sa Catholic kung pwede naman akong lumipat sa ibang sekta tapos we serve one God naman, sabi niya. Okay, so maganda yung katanungan niya. Paano daw sagutin yung mga pagdidepensa ng mga dating Katoliko na nalipat sa ibang sekta at nagsasabi na doon daw sila manatili. Paano daw sagutin yon? Okay, na marami naman daw na hindi naman Catholic pero masaganang buhay. Doon muna tayo, ano? Tandaan natin na kahit noong unang panahon pa, yung mga emperador, yung mga paganong emperador, ang kanilang mga kinikilalang Diyos ay mga Diyos-Diyusan. Alam natin yan. Pero masagana ang buhay nila. Masyado silang mayaman. Samantalang yung mga alagad naman ng Diyos noong panahon ni Moises, ayun, naghihirap, ah, masyadong inaalipusta. Alam nyo, hindi naman batayan yung yung yaman. Ang babasahin natin yun sa Biblia sa Santiago 5:5. Ganito ang ating babasa. Sa Tagalog 5:5 ganito. Nagpapasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Ibig sabihin pa, itong mga taong ito hindi sumusunod sa tunay na aral ng Panginoon. Nagpasasa kayo sa kalayawan. Matinding ito, kalayawan talaga eh. At karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na kakatayin. Parang mga hayop na kakatayin. At yung ito sa ang dating Biblia. Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa. Diba? Tamasa talaga. At nangagalak, tuwang-tuwa sila.
Inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Tindi talaga. Yung ibang saling kaya, paano kaya sinabi ito? Namuhay kayo ng marangya at maluho. O, tingnan nyo, talagang marangya talaga at maluho. Sa mundong ito, para nyo na rin pinataba ang sarili ninyo para sa araw ng pagkatay. Ano yung ibig sabihin nito? No? Para bang ano yung baboy? Pinapataba, pinapakain talaga. Grabe. Tuwang-tuwa yung baboy, lagi siya pinapakain, tumaba na siya ng gusto. Pero sadya siyang pinataba para sa araw ng pagkatay, kung saan kailangang dumaan ng baboy sa araw na siya'y papatayin. Ayaw pa niyang mamatay. Pero dahil yan talaga ang kapalaran ng mga hayop, kaya ibinigay sa tao upang ang tao ang mag-dominate, ganyan din ang nangyari. No, wag lang yung abuso. Iba naman yung abuso gaya nung nabalitaan lately sa mga news, isang lalaki na binigti yung pusa doon sa poste ba yon? De nakulong yung lalaki. Yung tuta naman hinangir doon sa sampayan. Nakulong din yung nagsagawa. No? So yun ang doon, yun ang point na hindi batayan na marangya ang buhay mo, mayaman ka, kahit hindi ka Katoliko, hindi yun batayan. Kasi malay mo, nagpapataba ka na pala para sa araw ng pagkatay sa iyo. 'Di ba? Kaya ngayon, ito tayo ngayon sa tanong, paano ba daw sagutin? Ako sasagot doon, sasabihin ko lang. Alam mo, nandiyan ka nga sa ibang sekta, marangya ang buhay mo. Pero ang tanong, ang kaluluwa mo ba? Sure ba sa kaligtasan nyo? Sasabihin niya, sure kami. Yan ang turo sa kanila, sure sila. Sure kami. Talaga? Sure kayo? Sabi niya, ibig sabihin, dahil sure na pala kayo sa kaligtasan niyo, sino ba ang founder ng iglesia ninyo to prove na ano nga kayo? Bakit? Basahin natin yung sinasabi sa sa Efeso 1:13. Sabi sa Efeso 1:13 ganito, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan ng magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya niyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na may-ari na niya kayo. Tandaan natin, ang kinakausap dito ni Apostol Pablo sa Efeso 1:13 ay yung iglesia na pamamay-ari ni Kristo. Yung mismong iglesyang kinausap ni Kristo na sasamahan niya hanggang sa dulo ng panahon. Mateo 28:19 hanggang 20. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So itong kinausap dito, existing ng panahong ito. Pero ang tanong, yung mga nakiklaim na mga born again, mga Baptist, existed na ba sila? No. Bakit? Sila ay nagsipaglitawan lang matapos mangyari ang Reformation period. So, tinatawag sila ng mga protestante. Ngayon, ang sabi naman sa Efeso 5:23, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Ang ililigtas ni Kristo yung iglesia na kanyang katawan. Ngayon, what if nagmamatigas yung kaibigan ninyo na manatili doon? Kasi doon niya nakita ang totoo. Kung ganun po, para sa akin, hayaan na lang ninyo. Huwag nyo na lang piliting bumalik sa Katoliko. Hayaan nyo lang ninyo. Para sa akin. Doon sila Ngayon, kung sakali dumating yung panahon
na kahit nalaman na nila na ang Katoliko pala ang tunay, pero ayaw nilang magkatoliko kasi sa paniniwala nila na ang Katoliko daw ay sumasama daw sa mga rebulto. Ibig sabihin, nagsinungaling sa kanila yung kanilang mga pastor. Ang Diyos na bahala doon. Pero yun lang sa side ko lang naman. Pero ating pakinggan yung side ng punto por punto kung ano yung sasagot nila. Yun ang problema kasi diyan kasi yung akala ba, no? May kasabihan nga sa Tagalog na maraming napapahamak sa akala, no? Well, ang isang siguro lang diyan na dapat malaman nila, no? Sabi ni San Pablo dito sa sa Efeso, no? Sa Efeso anong talata yun, Bro Angel? 5:23, no? Sabi ni San Pablo dito, sabi yung Bible na wala yun. Sabi ni San Pablo, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Kaya naman ni Kristo, pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So, ang tagapagligtas ng iglesia, ang Panginoong Kristo. Hindi sinabi sa kahit saan mang talata sa Biblia na ang Panginoong Kristo ay tagapagligtas kahit sa kanyang hindi iglesia. Sa iglesia lang. So, ang question dyan, sinong iglesia na iyon? No? Hindi pwedeng sabihin na iisa o parehas lang naman tayo ng pinaniniwalang Diyos. Mali po yun. Mali po yun. No? Kasi kami naniniwala kami ng Kristo na ipinako sa krus, may larawan. Sa kanila, ang Kristo nila walang larawan. So, hindi parehas yun. Ibang Kristo yun. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, mag-ingat kayo sa paparito dahil maraming magdadala sa aking pangalan. No, sa Mateo 24:4-5, mag-ingat kayo, maraming magdadala sa aking pangalan. So, claim lang nila yun na sila ay naniniwala, ang kanilang Kristo na pinaniniwalaan ay pareha sa atin. Hindi, no? Mateo 7:21, malinaw dito na hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yan. Ay, wala yung Bible. Yan. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, hindi lahat kumikilala sa Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. So, doon pa lang yung sinabi niya na parehas lang lahat, parehas din ang Panginoon, ay kaya okay lang, hindi yun okay. Kaya nga ang mga apostol may babala, no? Una, si San Pablo. Sa Galatia 1:6. Ano ang babala ni San Pablo sa mga pumaparito na may dalang ibang ebanghelyo? Anong sabi ni San Pablo? Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. So mayroong tinatawag na ibang ebanghelyo na hindi galing sa mga apostol. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo. Kung mayroon ilan sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-ibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo, datapwat kahit kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral, siya ay maitakwil. So, sa talatang ating nabasa, sister, maliwanag na may mga ebanghelyo na talagang lumalaganap, no? Bukod sa ebanghelyo na ibinigay ng Panginoon Jesucristo sa simbahan, mayroong ibang nangangaral ng ebanghelyo na hindi galing sa mga apostol, no? Na kung pakikinggan natin, kung wala kang alam, ay madadala ka talaga, no? So, mali po yung pagkasabi niya na iisa lang ang Panginoon nating lahat. Yes, no? Iisa lang ang Panginoon, pero hindi Panginoon ng iba. Kasi yung Panginoon nila, hindi katulad sa Panginoon natin. Kasi ang Panginoon natin, may larawan. Kilala natin ang Panginoon natin. Sila, wala silang Panginoon na kilala nila.
Jesus lang ang nakalang nalalaman, napakaraming Jesus eh. Sa Biblia pa lang, napakarami ng Jesus. Sinong Jesus ang hinahanap nila? Sabi nila, Jesus Christ, yung pinako sa cross, nasaan yung pruweba nila na yung Panginoong pinako nila sa cross, yun yung Panginoon na kinikilala nila, ayaw nilang tanggapin yung Panginoon natin na talagang literal na nakapako sa cross, nakikita. Kaya iba yung kanilang Panginoon at iba yung sa atin. No? At one more, si San Juan, ano naman ang kay San Juan? Pinapatanggap ba ni San Juan yung mga pangangaral na hindi nga pinapabati eh? No, ito. Ito naman kay San Juan, ayaw niyang ipabati yung mga ngaral na may dalang ibang balita. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Bakit kaya? Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masamang gawa. So, yung gawain nila, sister, no, na house to house, kasamaan yun. Kasamaan yun. At yun nga, sabi ni Apostol Juan, kapag tinanggap mo ang aral na yan, makakasama ka sa kanilang kasamaan. Kaya, hindi tama yung kanyang sinabi na hindi na niya kailangan bumalik pa sa Katolik kasi doon siya nabago, no? Yan kasi yan ang maling akala nila na bago daw. Pero tingnan niyo, kalaunan yan. Yung sinasabi niyang bago, 'di ba titirahin na niya ang mga santo? O no, may pagbabago ba doon? 'Di ba naging attacker siya? Hindi siya nagbago, naging attacker siya. Kaya panalangin mo na lang yung sino man yung kaibigan mo, sister, no? Ipanalangin mo, ilapit mo sa Santo Rosario, no, na naway ang banal na espiritu ay hipuin ang kanyang puso para ang Espiritu Santo ang mag-akay sa kanya pabalik, hindi tayo, sister.